For today's video guys, ituturo ko sa inyo kung paano gamitin ang features ni CapCut ng libre na madalas natin ginagamit gaya ng remove background, auto caption, reduce noise at iba pa. Alam naman natin sa bagong update ni CapCut, halos lahat ng features niya na madalas natin ginagamit sa pag-i-edit ay may pro or may bayad. Kaya kung gusto mong malaman kung paano gamitin ang features ni CapCut ng libre, sundan mo lang ang video na ito hanggang dulo. Pero bago natin simulan, pakipindot niyo muna ang follow button sa tabi ng aking pangalan para lagi kang updated sa mga ganito kong video. Una, ipunta lang kayo sa home screen ng inyong cellphone. Kung may mga CapCut application kayo dyan na mga latest version, uninstall po natin yan. Long press lang natin ang CapCut application nyo dyan ng mga latest version. And then pagkatapos po natin malong press, may makikita po kayong uninstall. I-uninstall na po natin ang ating CapCut application latest version. Pagkatapos po natin ma-uninstall, pindutin lang po natin ang OK. At pagkatapos na po natin ma-uninstall ang CapCut, punta lang po tayo sa Google application. And then, pindutin lang po natin ang Google. At dito po sa inyong Google application search bar, i-search lang po natin dito ang CapCut old version para makapag-download tayo ng CapCut old version na walang pro o walang bayad at makakagamit tayo ng libre sa mga features ni CapCut. And then, pagkatapos nyo pong ma-search ang CapCut old version, hanapin nyo lang po itong APK Pure. Itong logo na to, hanapin nyo po yan at pindutin po natin. And then, dito po ay mag-scroll up lang po kayo. At pindutin nyo po itong Show More. At hanapin lang po natin dito ang CapCut 11.9.0 May 2021-2024. At kapag nahanap na po natin, pindutin lang po natin ito. And then, kapag may mga ganyan pong lumalabas na ads, pindutin nyo lang po ang X sa taas ng inyong cellphone. At pagkatapos ay mag-scroll up lang tayo. At hanapin nyo lang po dito ang download APK. Kapag nakita na po natin ang download APK, pindutin lang po natin itong arrow sa right side. At pagkatapos ay pindutin lang po natin ang download anyway. At kapag na-download nyo na, antayin nyo na lang na mapunta sa inyong files. At paalala ko lang, medyo harmful ang application na ito. Nasa inyo kung gusto nyo siyang i-download or hindi. At kung gusto nyo naman makakakuha ng libreng features kay CapCut para sa inyong pag-i-edit, pwede na rin itong pagtiyagaan. At kapag file downloaded na, balik lang tayo sa home screen ng ating cellphone. At hanapin lang po natin dito ang ating file application at pindutin po natin. And then makikita na po natin dito sa ating files ang CapCut application. At pindutin lang po natin ang CapCut. At pagkatapos ay pindutin lang po natin ang install. At antayin lang po natin na mag-install po ang ating CapCut application. So ayan, install ng ating CapCut application. Pindutin lang natin ang open. So dito natin ngayon malalaman kung ang features ni CapCut na madalas natin ginagamit ay may pro pa or may bayad. At i-testing natin ngayon, select natin itong new project. Pindutin natin. At pagkatapos, select lang tayo ng video dito. So halimbawa, ito yung isi-select natin. Pindutin po natin. At pagkatapos, pindutin po natin ang add. So ayan, testing na po natin kung meron pa bang mga pro yung mga features ni CapCut na madalas natin ginagamit sa ating pag-i-edit. So ayan, slide lang po natin pa left side kung may makikita pa ba tayo dyan na pro. So sa remove background, wala na tayong makikita dyan na pro. At punta naman tayo sa reduce noise kung may pro pa ba. So ayan, wala na rin pro ang reduce noise. Pagkatapos po nating ma-check ang mga features ni CapCut na wala ng pro, back lang po tayo sa home screen po ng ating cellphone. At hanapin nyo lang po ang inyong Play Store application at pindutin po natin ito. At pagkatapos ay pindutin lang po natin itong profile na makikita po sa upper right side ng ating cellphone. At sa ibaba, pindutin lang po natin ang settings. And then pindutin nyo lang po itong network preference. At pagkatapos ay pindutin itong auto update apps. At ilagay nyo lang siya sa don't auto update apps para ang inyong mga application ay hindi mag-auto update. Kasama na dyan ang CapCut para hindi magkaroon ng pro ang mga features ni CapCut na madalas natin ginagamit sa pag-i-edit. At once na mag-update siya ulit at magkaroon ng pro ang mga features niya na madalas nyo ginagamit, pwede nyo siyang ulit i-download sa old version. Kung nagustuhan nyo po ang video for today, paki-follow po ang aking Facebook page at paki-subscribe na rin po ang aking YouTube channel. At paki-like and share na rin para mas marami tayong matutulungan. At magkita-kita po tayo in my next video. Thank you!